Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito po tayo ulit ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Ito po ay tatlong grupo sa Biblia na binabanggit ni Apostol Pablo. Ito po ay napakahalaga na dapat natin malaman dahil po ang buong Biblia ay may mga division at mga grupo, no? At ang pinaka-importante ay ang dalawang programa ng Diyos na binigay sa atin, hindi lang sa atin kundi sa mga Hudyo at sa mga Hintil, no? So may binanggit dito si Apostol Pablo sa isang verse na napakahalaga na dapat natin maunawaan, at ito po ay ang tatlong grupo na sinasabi ni Apostol Pablo para iwas po tayo sa kalituan sa pagintindi ng buong Biblia, no? So manalangin po muna tayo, no? Ama naming Diyos, salamat po sa iyong biyaya. Gabayan mo po kami sa pag-aral ng iyong salita. Bigyan po kami ng liwanag at tamang katotohanan, hindi ayon sa tradisyon ng tao, kundi ayon sa katotohanan ng Biblia. Sa pangalan ni Jesus. Amen. No? So, ang binabanggit po ni Apostol Pablo dito ay ang 1 Corinthians 10 verse 32, no? Ito po ay tatlong grupo na dapat natin malaman dahil po ang Biblia ay napakalalim to, no? Napakalalim siyang pag-aralan para natin maintindihan, no? So, ang 1 Corinthians chapter 10 verse 32, no, basahin natin. Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God, no? Ito po yung tatlo, no? Sa una-una sa Jews, pangalawa sa mga Gentiles or Hintil, at ang pangatlo po ay ito ang tinatawag na the church, no? So, ang sabi ni Apostol Pablo dito ay maingat tayo na hatiin natin ang Biblia sa katotohanan dahil po hindi lang tayo ang isang grupo sa Biblia, dahil po ang Biblia ay para sa atin lahat, pero lahat ng mga verses o chapter ay hindi direkta tinutukoy sa atin, no? So ang sabi niya ulit dito sa Tagalog, no? Huwag tayong maging sanhi ng ikatitisod ng mga Hudyo, ng mga Hintil, at ng Iglesia ng Diyos, no? So ibig sabihin, ang tatlong grupo na ito ay may kanya-kanya silang paniniwala o paghahati sa Biblia, no? Kaibigan, sa isang verse lang malinaw na ipinakita ni Apostol Pablo kung paano hinahati ng Diyos ang buong mundo, no? Hindi ito dalawa lang, no? Kundi ito ay tatlo, no? Hudyo, Gentiles, and the Church of God. Napakahalaga nito dahil dito nagsisimula ang tamang paghahati ng salita ng Diyos, no? Kasi pag hindi mo talagang hinahati ito ang Biblia sa tamang paghahati, ay talagang malilito tayo kasi yun nga ang tinatawag ni Apostol Pablo na kailangan natin intindihin at hatiin dahil ito po ay tatlong grupo talaga ang tao o binabanggit niya sa Biblia, no? So una-una po ito yung Jews or mga Hudyo. Ang mga Hudyo po, kapag hindi ka Kristiyano, ang tawag sa iyo ay Hudyo, no? Sila po ay nasa bansang Israel, no? Ang mga Hudyo ay bayang pinili ng Diyos. Ito po sila yung mga pinili talaga ng Diyos noon pa. At may mga law sila, may mga batas na ibinigay ni Moises sa kanila, no? May prophetic program din sila dahil sila po ay may mga tipan na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kasi sila po ang binigyan ng Diyos para sundin ang mga tipan o mga kasunduan, no? Sa Romans 9 verse 4, basahin natin, no? Sa kanila ang mga tipan at kautusan at mga pangako. Short lang natin ito babasahin, no? Ang importante lang dito yung babasahin natin para maintindihan natin. Sila po
ang may mga tipan at kautusan na pangako na ibinigay ng Diyos sa kanila, no? So wala tayong kinalaman dito dahil tayo ay mga hintil. So sila lang ang dapat binigyan dito ng Diyos. So malinaw, no? Napakalinaw na sila lang ang mga binigyan ng mga pangako o tipan. At si Jesus Christ po ay nagministry sa Israel lamang. Hindi po siya nagministry sa kung saan saang bansa. Sa Israel lang po siya pinadala ng Diyos para ipangaral ang kanyang ministry, no? So ano ba ang ministry na pinapangaral ni Jesus Christ dito? Ito po yung kingdom gospel, no? Sa paghahari niya sa Israel, no? Sa Matthew 15 verse 24, no? Ito napakaliwanag din, no? I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel, no? So hindi siya ipinadala kung saan-saan kundi sa house of Israel lamang. Ito po yung mga lost sheep o ang mga nawawalang naliligaw na mga tupa, no? Siya doon ay pinadala. Ibig sabihin, ministeryo ni Jesus Christ sa lupa ay para lang po talaga sa Israel, no? Hindi pa dito ang the body of Christ, no? Kaya napakalinaw na ang ministry niya ay talagang nasa Israel lang, no? So napakalinaw ang verse na binanggit dito sa Matthew 15 verse 24. Pangalawa po, ito po ang the Gentiles, no? Or mga hintil. Tayong mga hintil, no? Ang Gentiles ay ang mga bansang labas ng Israel. Dito po yung mga na dating walang kinikilalang Diyos dahil po hindi naman sila priority noon pa nung pinadala si Jesus o nagministry. So ito po sila ang mga bansa na nasa labas ng Israel, no? Wala pong tipan noon. Walang tipan ang mga nasa labas ng Israel, no? Ang mga Gentiles dati, ang tawag ng mga Hudyos kanila ay hindi tuli, no? Kasi hindi nga sila wala silang tipan. Sa Ephesians 2 verse 11 to 12, no? Without Christ, without hope, without God in the world, no? So ito yung mga nasa labas ng Israel na walang kinikilala na Diyos at walang pag-asa, no? Wala rin Kristo. So ang tinutukoy dito po ay tayo nun, yung mga Gentiles, no? Ngunit dito pumasok ang grace program, no? Ang grace program po, ito po ay si Apostol Pablo ang nagdala, no? Siya ang nangaral ng revelation of Christ para sa ating kaligtasan, no? Sa Romans 11 verse 13, si Paul po ang binigyan ni Jesus Christ ng revelation para po sa ating kaligtasan. Ito po ang grace gospel, no? Inahayag ang grace gospel kay Apostol Pablo, hindi sa ilalim ng law, kundi sa grace. Dahil po si Apostol Pablo, siya lang po ang apostol ng mga Gentiles, hindi po si Apostol Peter. Siya lang po, napakalinaw po sa Romans 11 verse 13, no? So ang pangatlo po ay ang the Church of Christ, the Church, the Church of the body of Christ, no? Ito ang pinakamadalas na pagkakamalian nila, no? Kasi akala nila ito ay ang Church of God ay ito ay ang Israel. Hindi po ito Israel, no? Iba ito. Hindi rin ito Gentiles. Ito po ay bagong nilalang kay Kristo. Kapag ikaw po ay naligtas, hintil ka man o Hudyo, dadalhin ka po sa the body of Christ. Ito po yung the Church of God. Dahil po kapag naligtas ang isang Hudyo or hintil man, ikaw po ay dadalhin sa Church of God, no? Maging new creature ka ni Kristo. At ang bautismo dito ay hindi po water baptism, kundi Holy Spirit baptism, ha? Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, ha? Isang katawan sa pamamagitan ng Spirit baptism, hindi po ito water baptism. Sa Ephesians 3 verse 1 to 9, ito po babasahin natin to. Short lang din po ito. Ang pinaka-importante lang. Ito ay mystery, hindi nakahayag sa
prophecy. Talagang mystery lang po ito. Wala po, hindi po dito kasama ang mystery, ang prophecy, dahil ang mystery program po ay nasa ilalim ni Apostol Pablo, at hindi po kasama dito ang propesya dahil po nakabukod siya po. Dahil sinabi ko nga po sa inyo, dahil ang mystery program at ang prophecy program ay magkaiba ang destination, no? Ang Church of God ay nabuo sa age of grace, no? Wala po siya law, no? Hindi po kasama ang law, walang works requirements. Kaligtasan dito ay only faith alone, no? So, bakit sinabi ni Pablo na give none offense, no? Bakit niya po ito sinabi, no? Hindi ibig sabihin nito na i-please ang lahat, no? Ihalo ang doktrina. Ang ibig niya sabihin dito ay maging maingat sa context, no? Kasi nga po sabi niya ay tatlong grupo nga ang dapat natin malaman kung sino ang mga ito, no? Maging maingat po tayo sa context, alamin kung kanino sinabi ang isang utos, iwasan ang law plus grace mixing, dahil po kung hindi po natin i-rightly dividing the word of truth, ang Biblia ay confusion ang ikinalabas nito, dahil po ang mangyayari yun nga po, dahil halo-halo ang pagkuha natin sa mga verses at ina-apply natin kung paano sa atin ituro sa atin mga membro, dahil po ang rightly dividing ay napakalaga, at ito po ay binabanggit ni Apostol Pablo para hatiin natin ng tama o wasto ang Biblia para maintindihan natin kung anong dispensation po tayo, no? So sa ngayon po marami talagang kalituan, dahil ginagawang Israel ang church, no? Ginagawang Israel ang church, ginagawang church ang Israel, no? Parang ang mystery at saka yung prophecy inahalo-halo nila. So ang mangyayari talaga, confused talaga, dahil hindi na sa tamang paghahati ng Biblia, no? So ang resulta, confusion sa salvation, confusion sa works at grace, nawawala ang assurance, no? So kung hatiin natin ng maigi, kasi ito po hindi naman ito gawa-gawa lang ni Apostol Pablo. Ito po ay galing sa revelation of Christ na ibinigay sa kanya, dahil po ang mystery program talaga ay nakaseparate, at si Apostol Pablo lang po ang binigyan nito. So ang mangyari po, kung talagang hindi natin susundin ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, ay yan talaga ang mangyayari, no? So kalituan ang makikita ng isang mangangaral, at hindi nila alam kung paano i-apply ito sa tamang kaligtasan, no? So malinaw ang mensahe ng 1 Corinthians chapter 10 verse 32 na ito po ay tatlong grupo talaga ang binanggit dito ni Apostol Pablo, no? Wala na po ditong ibang patunayan para tayo ay hindi malilito, kung di sundin ang tatlong grupo para sa atin na mangangaral at sa tamang kaligtasan, no? So ang gospel na tinuturo dito ni Apostol Pablo ay faith alone, na wala pong kasamang gawa or assurance, no, sa mga rituals, no? So Ephesians 2 verse 8 to 9, by grace through faith, not of works. So napakalinaw naman na sinabi niya dito na ang kaligtasan ay by grace na lang, no? Hindi na po kasama ang works. So kung haluan pa natin ito ng works, ang mangyayari
ay maging perverted gospel na. So kanino ba po ibinigay ang perverted gospel itong mga verse na to? Galatians 1:6-9. Ito po kasi ang binanggit ni Apostol Pablo dito na perverted gospel, ito po ay sa mga naghahalo ng gospel na hindi na gospel na itinuturo niya. Kasi pag iba yung gospel na itinuturo mo, maliban sa gospel ni Apostol Pablo, yan po ay counted talaga sa perverted gospel, at yan po ay may sumpa na binigay ang Diyos sa mga nagtuturo. Kasi po napakalaga natin ito at dapat maingat tayo sa pagtuturo, dahil po sa mga pastor, kayo po ang sisihin dito, no? O tayong mga nagtuturo na mga pastor, kapag mali ang turo na maliban sa tinuturo ni Apostol Pablo, sigurado tayo ay may sumpa sa Diyos, dahil napakalinaw naman sinasabi sa Galatians 1:8-9, no? So yun lang po, salamat sa pakikinig, at sana patuloy tayo makinig at maliwanagan tayo sa mensahe ng biyaya at sa katotohanan, no? Thank you, Lord, and God bless.